Kaugnay pa rin po sa usapin ng bagyo mga kabombo, itong bagyong Basyang, ikalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2026. Makakausap po natin si Sir Johnny Castillo, ang nagsisilbing tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Sir Johnny, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Magandang tanghali, Bombo Genesis, Bombo Ever at sa atin po mga tagapakinig at tagapanood. Thank you so much for joining us sa Bombo Network News. Kamusta ho yung overall monitoring ho natin sa pananalasa po ng bagyong Basyang within, I think, mga 3 hanggang 4 na araw po yata na medyo dinanas ho natin, Sir Johnny? Tama, Genesis, dito sa ating affected and displaced population, mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyong Basyang. Sa opisyal na datos po ng MMC, meron tayong 579,000 mga kababayan ang apektado. Ito po ay nagmula doon sa 1,201 barangays. Binubuo po ito ng 163,000 na mga pamilya. Ito po ay mostly coming from sa Northern Mindanao, at saka sa Caraga, ganun din po sa region sa Visayas po, at saka sa Mindanao. May mga nag-stay pa rin po sa mga evacuation center, sir, hanggang ngayon? Sa ngayon po, meron pang mga nasa evacuation centers. Kabilang na dyan, syempre, yung mga damaged, yung mga kabahayan, sa Iligan City, States, for example, meron pang more or less mga 20,000 na mga yung apektuhan doon, at saka yung mga nasa loob naman ng evacuation centers. Kung sa buong Region 10, ito po ay mga 11,000 po na mga kababayan natin ang nasa loob pa ng evacuation center. Okay. Sir, sa overall, mga ilan po yung naitala na nating casualty? Ang last na balita ho natin is 12, And I believe 6 na ho yata ditong na-validate. Pero sa inyo, as of now, 12 na ho ng tanghali. For validation, tama, Genesis, itong 12 pa rin, nakakalungkot na may 12 kababayan tayo na hinihintay sa bagyong Basyang. Itong 12, Genesis, ito ay yung 4 na doon sa Cagayan de Oro dahil sa nangyaring landslide. So, yung validation. And then sa Lanao naman po, kabilang Lanao del Norte, kabilang yung sa Iligan, meron pong 3 at meron pa pong 2 that are for validation, kaya 5. And then sa Caraga, meron naman pong 3 dahil naman po sa pagkalunod. Dati parang akala ng marami, hinang bagyo lamang ito, sir. Yun lang, medyo marami-rami yung casualties. Bombo, ever with your questions? Right. Follow-up ko lamang po siguro itong dun po sa, especially sa may Iligan City, na nakaranas nga po ng matindi po nga mga pagbaha. As of now, kamusta po yung sitwasyon ngayon doon? At meron po bang mga reported pa po na mga lugar na affected po nitong mga pagbaha? Tama, Ever, sa Iligan City, nakapagsagawa na rin po ng mga clearing operations doon, yung ating pong debris clearing and civil works cluster. Kaya yung mga nakikita po ng mga kalsada, tulay na devastated po nung bagyo, ito karamihan sa ito na cleared na po, nadadaanan na yung tulay at saka kalsada. Although meron pa siyempre Sir Johnny? Medyo nagkakaproblema ho yata tayo sa linya, Sir Johnny. Hello? Yan, sir. Opo. You were talking about Iligan City, sir? Yes, opo. Cleared na po karamihan doon sa mga kalsada at tulay na nakikita natin sa mga images na badly devastated, dahil nandun naman po nagtutulong-tulong yung mga lokal na pamahalaan, ganun din po yung mga debris clearing and civil works cluster natin coming from the regional at saka may mga NGAs or national government agencies po. So karamihan doon ay nag-clearing operations na dahil humupa na rin po yung mga pagbaha doon. Alright, doon naman po sa may parting Bicol, nakaranas din po ng napakatindi pong baha doon. Hindi po ba pahirapan ngayon yung pagdadala po ng mga relief aid para po sa mga kababayan po nating naapektuhan doon? Doon po sa mga binabaha pa rin, siyempre hindi agad nakakapunta ang ating mga
ating pong mga tauhan para sa kung ito man po ay for relief operations. Pero ang kagandahan po nito, may mga nakapreposisyon naman po kasi yung iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, kung food and family food packs po at saka ready to eat food po ang DSWD, nakapreposisyon po ito ganun din yung mga lokal na pamahalaan. Ang OCD nakapreposisyon din po tayo ng mga non-food items at saka yung iba pang mga ahensya like ang DOH naman po for the mga medical needs kung mga gamot man ito at iba pang pangangailangan. So nakapreposisyon po ito and then kapag humupa naman po yung baha doon ay ready to augment na rin po ang ating mga government agencies na rin kung may karagdagang pangangailangan po para doon sa ating mga kababayan. Alright, last na lamang po doon sa lifeline po natin sa mga communication lines at saka doon po sa mga supply din po ng kuryente at tubig. Kamusta po yung mga supply po dito sa mga lugar na tinamaan po ng bagyong Basha? Doon sa bagyong Basha, in terms of our power lines, water and communications. So ngayon meron pang a few areas pero some of those na may mga power interruptions some of those are ongoing na at naka-restore na rin po ng mga power lines natin doon. Some mga utilities po on water naman ay ongoing din yung mga restorations In terms of sa linya po ng komunikasyon wala pa naman tayong nakukuha na ngayon na reports doon na wala pang signal but again dahil nandun po yung ating mga rapid damage and needs assessment, so hopefully po we'll be able to get a better picture po nitong mga areas na ito. Alright, Bombo Jen. Okay. Mapanghuli na rin lang sa part ko, Sir Johnny, I understand na meron pong inter-agency communication between Office of Civil Defense at iba pang mga miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ano pong paliwanag ko sa inyo ng Department of Science and Technology? Bakit parang ang dami hong bumuhos na tubig ulan, gayong malapit na ho tayo sa summer season, and then signal number 2 lang pong pinakamataas, kaya siguro medyo kampante rin ng mga kababayan natin, and yet ganito po yung inabot ng bagyong Basha, Sir Johnny. Base po sa mga impormasyon na ibinigay, mga early warning information na ibinigay ng Pag-asa at ng mga science-based agencies po, yung bagyong Basha kasi kahit ito ay tropical storm category, ang kahit nung dati pa man at saka itong Basha ay nililinaw talaga na ito po ay tropical cyclone wind signal. Ibig sabihin po, yung signal number 2, hangin lang po yun. Kaya nga po meron mga kaakibat na mga impormasyon pagdating dun sa rainfall warning, mga heavy rainfall warning, kasi yun naman po ang nagsasabi kung gaano kabigat yung mga pag-ulan na dadalhin ng bagyo man ito. O at saka hindi lang po bagyo kasi, like ngayon, meron tayong nararanasang shear line, mga ibang weather disturbance kahit walang bagyo, meron pa pong amihan, kaya yun po yung mga nagpapaulan talaga. At saka yun, kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan. In fact po, ang DNR-MGB naman nagpapalabas din po noong listahan ng mga barangay ng mga landslide prone at saka mga rain-induced landslide na mga area or flooding, kasi nga po yun ang kailangan nating bantayan at pag-ingatan na may mga dalang pag-ulan, itong mga weather disturbances na nararanasan natin na maaari pong magdulot ng pagbaha at saka pag-uho ng iba. Pero wala naman kayong natukoy na sir, halimbawa ipinag-utos na yung malawakang evacuation or yung preemptive evacuation ba, pero hindi pa rin tumugan. Wala namang ganitong situation, scenario na nangyari. Yung doon po sa bagyong Basha, depende po kasi sa inilalabas na mga listahan, So meron pong mga preemptive evacuation na isinagawa doon. Ganon din po dito sa shear line, dahil nga po nauna naman po sinasabi sa atin ng Pag-asa, na ito yung mga dalang pag-ulan, and then listahan din po ng DNR-MGB na mga listahan ng barangay, and then kasama po syempre natin, coordination natin with local government units through our regional offices ng OCD at saka ng Department of Interior and Local Government. Kaya yun po ang nakakapag-abiso po sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa nitong mga preemptive measures. Okay. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Sir Johnny. Hanggang sa mga susunod, ingat-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, mga kabombo, si Sir Johnny Castillo. Kaugnayan pa rin po dito sa iniwang epekto ng bagyong Basyang. So officially, meron po tayong 12 na casualties habang patuloy pa rin po yung validation sa mga missing and of course yung iba pang mga napaulat na nasawi.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.